Isang simpleng pangungusap, ngunit may bigat na kayang magpalalim sa ating pagninilay. Lahat tayo ay sinilang bilang tao, ngunit hindi makakaila na hindi lahat ay tunay na nagpapakatao. Sa unang tingin, ang edukasyon sa pagpapakatao ay isang asignatura kung saan tila paulit-ulit lamang tinuturuan tayo ng tama at mali. Isang good moral na klase kung saan madali itong ipasa. Ngunit sa totoo lang, ang pagiging edukado sa pagpapakatao ay hindi natututunan sa simpleng pagbabasa ng aralin lang. Para sa akin, ito ay pinagsisikap. Ako si Meridor William Montero, 15 taong gulang, na may lubos na hilig sa musika, sining, sa pagbabasa at sa pagsusulat ng iba't ibang uri ng paniksa. Sa ating matutunong guro, Ginoong Grosso, at sa bawat mag-aaral dito sa silid, kinagagalak kong matayo sa inyong harapan at batiin kayo ng isang magandang aral. Sa dinami-dami ng mga araling ating tinalakay, isa sa mga pinakatatatanging aral na tumatak sa aking isipan ay ang maingat o mabuting pagpapasya. Napakadali natin mahulog sa padalos-dalos ng mga desisyon. Madalas ay kapag napapangunahan tayo ng ating mga emosyon. Ngunit natutunan ko na ang bawat kilos natin ay may epekto at may kaakibat na kapalit. Ang mabuting tao ay hindi lamang basta sumusunod sa utos ng iba. Siya ay nag-iisip, nagmumuni-muni at pumipili ng daang hindi lamang madali, kundi makatarungan. Ngunit higit pa sa mga aralin sa libro, mas malalim pa ang inyong aral sa akin ng ating guro. Mga aral na hindi lamang iniisip, kundi dapat isinasabi kayo. Nais ko sa inyong ibahagi ang ilan sa mga aral na aking tinutukoy. Una, pag-uusang mo. Sa mundo ngayon, maraming gumagawa ng mabuti dahil may nakakakita, dahil may gantimpala, o dahil may hinihintay na kapalit. Ngunit, itinuro niya sa akin na ang tunay na kabutihan ay kusang ginagawa. Dahil walang nakakakita, dahil walang kapalit. Ang pagiging mabuti ay hindi isang bagay na hinihintay na matutunan. Ito ay isang bagay na dapat nagagaling sa puso. Ikalawa, disiplina. Hindi naman ako bago sa disiplina. Noon pa man, alam ko ang halaga ng pagsunod sa tamang gawain, sa pagsunod at pagiging responsable. Ngunit sa aming guro ko, natutunan hindi sapat ang basta disiplina. Dapat ay patuloy itong hinuhubog, pinapalakas at inilalapat sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa batas o pagsasaalang-alang sa oras, kundi sa pagiging matatag sa pagharap sa pagsubok, sa pagiging responsable dahil ito ang tama. Ikatlo, pagsusumikap. Isa sa mga pinakamalalim na tutunan ko sa kanya ay ang diwa ng pagsusumikap. Minsan, iniisip natin na sapat na kung anong mayroon tayo, na okay na ang nakasanayan nating paraan ng pamumuhay. Ngunit itinuro niya sa akin na hindi natin dapat hayaan ang sarili natin makulong sa salitang sapat. Hindi sapat ang kaalaman mo ngayon. Dapat patuloy kang matuto. Hindi sapat ang kabutihan mo ngayon. Dapat patuloy kang magpakabuti. At hindi sapat ang pananalig mo ngayon. Dapat patuloy mo palalimin ang iyong pananampalataya. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging kontento sa kung anong meron ka, kundi sa patuloy na pagpupunyagi upang mas maging mabuti, mas matatag, at mas makabuluhan para sa sarili mo kapatanan at para sa iba. Ngunit sa lahat ng aral na iniwan sa akin ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao, ang pinakamahalaga para sa akin ay ang pagtuklas umuli ng pananampalataya. Noon, mahigpit kong tinanggihan ang paniniwala sa Diyos. Isa akong taong naniniwala lamang sa kung anong konkretong nakikita at nararamdaman. Hindi ko hinanap ang pananampalataya at sa loob ng mahabang panahon, naniniwala akong sapat na ang sariling kakayahan ko upang maunawaan ang mundo. Ngunit sa bawat aral, sa bawat pagninilay, sa bawat pagkakataong humarap ako sa tanong ng buhay, unti-unti akong napalapit sa isang katotohanang matagal kong itinapit. Hindi natin kayang magpatuloy sa buhay ng tayo lang. Hindi sapat ang talino, hindi sapat ang tatak,
hindi sapat ang sipag. Kailangan natin ng pananampalataya, ng Diyos, ng pamilya, ng gabay na hindi natin makikita sa ating sariling lakas lamang. Natutunan kong ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pagsimba o sa panalangin, kundi sa pagtitiwala sa Diyos, sa sarili, sa pamilya, sa kabutihan ng mundo. Dahil kung wala ito, anong silbi ng lahat ng ating pagsisikap? Sa ating guro, maraming salamat po. Hindi lamang po edukasyon sa pagkakatao yung itinuro sa akin, kundi buhay na rin mismo. Hindi lamang po kami natuto ng mabuting asa, natuto kami pumili ng mas nakabubuti at mas makatarong. Natuto kami magsikap ng higit pa sa sapat. At natuto mas mapalapit sa Diyos at sa pamilya na siyang tunay na kayamanan ng buhay. At sa ating lahat, naway huwag tayong tumigil na magsinikap. Huwag natin hayaan ang sarili natin masanay sa sapat lang. Maging mas mabuti, palalimin pa ang pananampalataya at patuloy na gawing makabuluhan ang ating buhay. Naway patuloy tayong magpakatotoo, hindi lamang bilang tao, kundi